sa dalawang babae. Po! Wika ng isang babae na mukhang iiyak na. Hinanap niya pang isa niyang kasama pero nagulat siya nang wala na ito. At tumakbo papasok sa loob. Ang kapal naman ng mukha mong pagsalitaan ng ganyan ng best friend ko. Bakit? Sino ka ba? May alam ka ba sa lahat ng mga pinagdadaanan niya? Para magsalita ka ng ganyan, ha? Ang hirap sa mga tao ngayon. Madali lang para sa inyong humusga sa isang tao. Wala kang alam sa mga nangyayari sa kanya. Kaya tumahimik ka, ha? O ayaw mong ipatalikod ang bunganga mo? Inis na sabi ni Jenna. Habang masama ang tingin sa babaeng hindi pa makasagot dahil sa takot at hiyang nararamdaman. Sorry po. Saan ng babae at yumupo tapos ay dali-daling tumakbo. Oh, bakit na umiiyak? Gulat na tanong ni Jenna kay Wendy nang mapabalik siya sa kaibigan. Thank you. Mahal na mahal mo talaga ako eh. Sabi ni Wendy at niyakap ang kaibigan si Jenna. Kainis ka naman eh. Huwag ka namang maiyak. Kapag nasira yung makeup mo, lagot ka talaga sa akin. Sabi ni Jenna kay Wendy pero niyakap din pabalik ang kaibigan. Nakita ni Ace at Ivan ang eksenang yun. Kaya naman pinatawag ni Ace ang dalawang empleyado para kausapin. Akala ni Ivan ay kakausapin ng Ace, pero tinanggal niya ito sa trabaho. Walang naging epekto kay Ace sa mga pag-iyak ng dalawang babae dahil mas naaalala niya pang iyak ni Wendy kanina habang kayakap ang kaibigan si Jenna. Noong araw na yon ay hindi na nagkita ang dalawa. Hindi na rin muna inistorbo ni Ace si Wendy dahil alam niyang nag-iisip pa ang babae, kaya hinayaan na lang muna niya ito. Wens, hindi ka ba uuwi? Tanong ni Jam habang inaayos ang kanyang mga gamit. Mamaya na, tapusin ko lang muna to. Sabi ni Wendy habang tinatapos ang trabaho. Napatangulan naman si Jam at nagpaalam na rin kay Wendy. Si Wendy na lang din ang naiwan sa kanilang office. Napatingin si Wendy sa labas at nakitang may ilang mga empleyado ang naiwan kaya naman inabala na lang ni Wendy ang sarili sa pagtatapos ng trabaho. Alas 8 pa lang naman kasi kaya naman mamaya na lang siya uuwi. Hindi pa rin siya nakakaramdam ng gutom. Higit isang oras nang siya ay matapos sa ginagawa at nakaramdam ng antok. Kaya naman naisipan na niyang umidlip na lang muna. Nagising na lang nang makarinig ng paluskos sa kanyang tabi. Nang magmulat sa mata ay nakita ni Wendy si Ace na nag-aayos ng mga pagkain sa kanyang harapan. Nanlaki ang mata ni Wendy tapos ay chinek din ang sarili dahil baka tumulo ang kanyang laway sa pagkaidlip kanina. Kumain ka na muna, sabi ni Ace kay Wendy. Kanina ka ba? Tanong ni Wendy sa lalaki. Hindi naman. Nasabi lang ni Ella na hindi ka ba nakakauwi, kaya pumunta ako dito. Huwag ka nga magpalipas ng gutom, sabi ni Ace kay Wendy. Ayun lang naman, tsaka tinapos ko kasi yung trabaho mo ngayong araw. Para naman hindi na ako matambakan bukas, sabi ni Wendy sa lalaki. Tinatambakan ba kita ng trabaho? Tanong ni Ace. Nagulat naman si Wendy sa naging tanong sa kanya ng lalaki. Kaya agad siyang napailing. Hindi naman, sakto lang. Wika ni Wendy at natawa ng bahagya. Ganon din si Ace sa kanyang narinig. Sabay na nga silang kumain dalawa. Tapos ay nagpahinga saglit at hinatid na nga ni Ace si Wendy sa kanila. Bakit? Tanong ni Ace nang mapatigil si Wendy sa kanyang bukod. Nakarating na kasi sila sa apartment at bubuksan na sana ni Wendy ang pintuan pero napatigil dahil sa nakita sa kanyang bukod. Hindi nakapagsalita si Wendy kaya naman kumunot ang noo ni Ace at kinuha ang phone sa kamay ng babae. Nakita ni Ace ang isang imbitasyon na nagsasabing pumunta daw si Wendy sa kasal. At mas lalong nagulat si Ace nang makita ang pangalan ng ex ni Wendy. Pumunta ka, sabi ni Ace. Napabalik si Wendy sa kanya. Ayoko, ang kapal ng mukha nilang imbitahin ako sabi ni Wendy. Pumunta ka, I'll go with you. Final na sabi ni Ace. Nanlaki ang mata ni Wendy nang marinig ang sinabi ni Ace. Ilang saglit silang nanahimik dahil sa sinabi ni Ace. Seryoso ka ba? Saan ni Wendy? Tumango naman sa kanyang binata. Siguradong-sigurado na sa kanyang mga sagot. Ito naman ang plano, diba? Isa pa, tinutulungan kitang makapag-move. Ipakita mo sa kanya na wala na siyang epekto sa'yo at sasamahan kita. Pero kung hindi ka ba handa, hindi naman kita pipilitin. Sabi ni Ace habang nakatingin kay Wendy. Hindi nakapagsalita si Wendy. Hindi niya pa kasi alam kung punta ba siya. Pero tama naman ang sinabi sa kanya ni Ace. Pag-iisipan ko muna. Wika ni Wendy bago pumasok sa kanyang apartment. Sabihan mo lang ako, sabi ni Ace nang makababa si Wendy sa kotse. Tumango naman si Wendy kay Ace. Thank you sa paghatid. You're always welcome, Wens. Nakangiting sabi ni Ace kay Wendy. Ingat sa pagmamaneho. Paalala ni Wendy kay Ace